That's weird. I'm not even aware that happened. You know, Basta si Chelsea, hindi ko na nga alam eh. Di ba nalilito na si ako? chismis, Oo, mahirap exactly. makinig sa chismis. You know, when things like that, to other people it means something, but to us, like, we didn't even notice that it happened. I don't even know. I don't even know what this is. Correct, oo. Pero yung nakakatuwa kasi ganun yung mindset mo doon. And you know that this, well, it's not your first rodeo. You've been on this road before. But how is it leading up to the crown, diba? How will you be this strong all throughout? How will you... I think most important talaga is the people you surround yourself with. I have a great support system. I have friends I can talk to about work stuff and personal stuff that, alam mo yung debrief, it's very important that when you have concerns and you feel some type of way, you can go to someone and discuss it with them. Oo. And that's what you do. That's what I do. I love. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. At doon nga po sa ating mga naunang vlog ay napag-usapan natin itong pag-unfollow ni Chelsea dito sa kanyang mga kapwa kandidata sa Miss Universe Philippines na si Atisa at itong si Michelle Marquez D. And ngayon finally ay nagsalita na nga po itong si Atisa dito sa di umano'y pag-unfollow sa kanya. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At pinag-uusapan pa rin po dito sa social media itong makaganapan recently aside dito sa pag-crown kay Atisa ngayon ang mga issue na lumilitaw dito sa mundo ng social media ay itong di umano'y pag-unfollow ni Chelsea dito sa kanyang mga kapwa kandidata na si Atisa at itong si Michelle Marquez D. And ngayon nagsalita na itong si Atisa na kung saan ay hindi di umano niya alam itong mga nangyayari. So, yung maging reaction ko lang dito sa sinabi ni Atisa ay okay ito na hindi siya mag-dwell dito sa mga negativities at i-bypass niya na lang itong mga issue at kontrobersya kasi hindi ito nakaganda sa kanyang image. So, para sa akin ang gagawin ni Atisa ay dapat mag-focus siya sa kanyang goal na talagang yung preparation doon sa Thailand. Mentally, physically, and emotionally, dapat ay handa itong si Atisa, which is I believe na wala na siyang panahon dito sa mga iskandalo at pakontrobersya sa social media. So, dapat ay focus lang sa goal si Atisa manalo. Okay? So yun ang aking maging personal na opinion. Sa kabila ito ay mga ingay lang po para hindi makapag-concentrate itong si Atisa sa kanyang goal doon sa Thailand. Ang sa tingin ko naman ay matured enough naman na itong si Atisa dito sa mga ganitong bagay na hindi niya na dapat makisali or makisawsaw pa sa anumang gulo or anumang mga issue at kontrobersya kasi sa tingin ko ay personal rin po ang reason ni Chelsea manalo na ano nyo diba na alala nyo yung hidwaan dati dito kay Mr. Adam na kung saan ay gusto niya itong si Atisa over Chelsea manalo. So sa tingin ko ay meron ring hinanakit siguro itong si Chelsea sa mga kapwa niya kanila, most especially dati na nabash ito at the same time yung inihalin tulad sila ni Atisa at itong si Chelsea ng isang kilalang vlogger na si Adam G. So siguro ay hurt rin itong si Chelsea. Hindi niya lang ipinapakita publiko pero dati is naalala nyo meron siyang pinost na medyo naapektuhan din siya nung ikinumpara siya na dapat si Atisa daw ang pinadala doon sa Mexico. Hindi niya naman sinasabi in public na siya ay nasaktan doon sa paghahambing sa kanila na supposed to be si Atisa ang ipinadala doon ay siguro sa loob-loob kahit papano ay meron ring hurt feelings yun sa kanya. Okay, so yun nga ang sinasabi natin kung bakit sa tingin natin ay personal ang nararamdaman ni Chelsea at meron siyang valid na reason bakit niya yun ginawa. Okay? So ano ang inyong mag-reaction mga kapolitika dito sa sinabi at komento ni Atisa manalo sa di umano'y pag-unfollow sa kanya? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.